hindi matanggap, mga kababayan, ng kampo po ng Buaya prosecutors na nilampaso po sila, kinain ng buo ng defense team ni Vice President Sara. Siyempre, si Redon may palusot. Ang sabi naman ni Kulot, dapat inilahad daw ng defense team ni BP Sara yung kanilang depensa. Ano yun? Para mapaghandaan nyo na naman. So, yan po yung ating pag-uusapan. At kung bago lang kayo dito, palike naman. O kung dati pa, palike naman. At kung hindi pa kayo nakapalo, nakasubscribe dito sa ating social media account, magpalo na po tayo. Okay, bago natin puntahan itong sinasabi ni Kulot at bago natin pakinggan itong sinasabi ni Kulot, mga kababayan. Anyway, ito yung mga nababasa po natin. Galing ito sa Abante, galing sa Scoop. Abogado ni BP Sara nilamon si Luistro sa impeachment pre-trial. Ayan hindi po galing sa akin yan. Galing po yan sa mga sources na nandun mismo nung maganap yung pre-trial. Diba? So, kung mayroong manggirian, mayroong manlampasuhan at lamunan na nangyari, hindi naman galing sa atin yan. Galing po yon sa mga naka-witness. So, kung magpapalusot kayo, magde-defense kayo, nasa inyo po yon. Ganyan itong si Redon, no? Anyway, binaba ko na yung camera ko. Kasi ang sabi ni Redon, wag daw puro basa ng script, dapat tumingin sa camera. Binaba ko na Redon yung camera. Pero hindi ako nagbabasa ng script, Redon. Wala po akong binabasa na script. Pre-Redon. Okay? So, kung ano po yung aking opinion, ano po yung aking pananaw, kung ano rin po yung aking kinokomentahan, base doon sa mga nabasa nating postcard sa Facebook, galing po yun sa sarili kong idea. So, kung magsusulat man ako ng mga notes para may basihan ako kung ano yung sunod-sunod na pwede kong sabihin, sariling gawa ko yon. Pero, boss, Redon, no? Wala po akong script. Kasi hindi ako kagaya nyo na propagandista. Hindi ako kagaya nyo na sanay gumawa ng script. Lalong-lalo na dito po sa impeachment ni Vice President Sara. Hindi ko kailangan yung script. Kasi bakit pa ako magsusulat ng script? Nandyan na po yung postcard Magko-comment na lang po ako kung ano yung aking personal na opinion base po sa aking mga nababasa. Kaya binaba ko na rin yung camera kasi masyadong mataas. Kaya sabi mo, tumingin naman sa camera. Ayan, tumingin ako sa camera. Redon. Okay, so balik tayo dito kay sakit lang. Tingnan niyo po mga kababayan po natin yung mga mukha ng nilampaso. Ito yung mga mukha ng dinugo dahil kinain ng buo ng abogado ni Vice President Sara. Alright, punta tayo dito kay Kulot, mga kababayan natin. Okay? So, balikan natin si Kulot. At ito nga sinasabi ni Kulot, no? Nagtataka daw si Kulot, bakit hindi inilahad ng depensa ni Vice President Sara yung kanilang depensa? Para daw sana maabisuhan sila kung ano yung magiging depensa. Parang ang gulo, no? Pero gawin na nating napaka-simple, mga kababayan. Bakit kailangang ilalatag ng kampo ni Vice President Sara ang kanilang depensa? Siyempre, strategiya nila yon. Strategy nila yon. Kung paano nila depensahan itong mga fake na allegation nyo. Di ba? So ito yun, ang interview ng sinasabi ni Kulot, mga kababayan natin. Kunin muna natin to. Ito muna sa interview muna kay Kulot. Bakit nila hindi pinresent ito doon sa pre-trial conference at nilakip sa pre-trial brief na yun na yung oportunidad at yun yung hiling, no, na dito nyo na ilatag para maabisuhan kami kung ano yung depensa at anong argumento, no? If you want to be... Di ba? So gusto nila ilalabas ng defense team yung kanilang argumento. Pwede ba yon? Tapos para mapag-aralan nyo na naman kung paano nyo na naman gawa ng script o paano kayo mag-iimbento para sa impeachment ni VP Sara. Siyempre, sa kanila yun So hindi pwede nilang ilatag yun. Kaya nga naghahanda sila Pinaghahandaan nila para paglatag nyo ng inyong mga akusasyon bilang mga prosecutors, handa na rin yung kanilang depensa. At hindi nila pwede ilalabas yun. Strategiya po yun. At kung ikaw ay abogado, alam mo yun. Kami ng ordinaryong Pilipino, hindi naman kami abogado, alam namin, di ba? Okay, pakinggan natin itong si Luistro. Mukhang nalugi pagkatapos ng pre-trial. At kitang-kita po sa kanilang pagmumukha. Kaya sinasabi ni Redon na
Hindi sila nilamon ng buhay, hindi sila nilampaso. Kitang-kita naman sa mga pagmumuka eh. Tuloy muna natin to. Literal, no? Ang sinabi sa Constitution, 2/3 of all members of the Senate. It did not say 2/3 of the 24 members of the Senate, no? So I think Ang bobo, di ba? Ilan ba yung Senado? 24 naman talaga yung regular eh. Eh bakit kailangan pang i-mention is automatic naman 24 ang senador. Iyon naman talaga yung pinagbabasihan. Alam mo itong gawa-gawa nilang gusto naman nila i-bend yung law. Gusto naman nilang gumawa ng kanilang sariling rules. Kasi nga, mahihirapan po sila na i-convict si Vice President Sara sa 16 votes. Kaya dyan sila natatakot. Kaya ngayon tingnan mo yung ginagawa nila. Kung ano-ano na lang na pinapalabas nila sa mystery media, kung ano-ano na lang na parang strategiya na nilalatag nila. Tapos, ang kampo naman ng Tuta 13 or Judas 13, ang mga senador ni Bongbong Marcos, yun din yung kinokopya, yun din yung sinusundan kung anong sinasabi nila. Kaya sabi ni Redo na bumabasa tayo ng script, wala kaming ganun. Sariling opinion namin to. No? Sariling komento, sariling obserbasyon namin. Sariling pag-aaral namin sa issue na dinidiscuss ko, kagaya ng dinidiscuss ko ngayon. Di ba? Kaya nabibisto nga na sila yung mahilig sa script. Kasi tingnan mo, no? Halos pare-pareho yung kanilang nagiging pronouncement. Kahit doon naman sa Senado, di ba? Nung bumaliktad si Chis Escudero at si Joel Villanueva, ano ba yung common term na ginagamit nila? Balik trabaho na tayo. Move on na tayo para sa taong bayan. Move on para sa taong bayan. Pero gusto nyo pagtakpan ang usapin ng flood control. Tapos, impeachment na naman yung inyong focus. Pinag-aaralan nyo kung pwede ba ibaba yung threshold ng pwedeng mag-convict kay Vice President Sara. Ayan ang sinasabi ko, mga kababayan. Ito, tingnan nyo ito. Balikan natin, ha. Tingnan nyo yung mga pagmumuka pagkatapos ng pre-trial. Oh. Tingnan nyo rin doon. Tingnan nyo yung pagmumuka ni Luistro. Oh, ngayon sabihin ni Redon na hindi sila nilamon nilang paso. Tingnan mo yung pagmumuka ng kanyang kasamahan ng mga senador. Parang nalugi. Parang walang benta. Konti lang, ma'am. Sa nangyari? Ha? Pagsak yung mga pagmumuka. Kasi putya, alam na nila na walang mangyari. Pre-trial pa lang, nakikita na nila kung paano sila ilalampaso. So far, so good. So far, so good. Pero pilit yung ngiti niya. Okay naman, ma'am. Alam natin yung pagmumukha nitong si Luistro pag success. Pero pag ganitong negative, yun yung pagmumukha niya, ha? Kita. Oh. Yan yung pagmumukha nila. Oh, ayan, si Dilima. Oh, si Ilong. Ayan si Ilong, oh, si Redon. Oh, Redon, tingnan mo yung pagmumukha mo. Sinasabi mong hindi kayo kinain ng buhay, hindi kayo nilampaso. Oh, ayan, tingnan mo. Oh, tingnan mo yung mukha niya. Parang tamburong na yung ilong niya. Kasi napahiya sila, pre-trial pa lang. Eh, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo nag-iimbento. Political Laurent. Oh. Puntahan natin ang galing mismo sa Politicoscope. O ba pa yung sinasabing nilang paso sila. Tempers reportedly flared during the pre-trial conference of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Alice Cooper told Politico that Senate Secretary Renato Bantog Jr. was reportedly forced to suspend the closed-door conference for about an hour after members of the prosecution and defense panels allegedly spent much of the morning showing off their swagger, or in Filipino, nag-aangasan. Di ba? So inangasan sila, umangas din sila. Kaso yung kanilang pag-aangas, hindi umubra. Kaya sila kinain ng buhay, kaya sila nilampaso. Alam mo, parang sa Binisaya, mga kabayan po natin, parang kinilawin. Parang kilawin ang nangyari po sa prosecutors. Kinilawin sila ng depensa ni Vice President Sara. Galing yan sa Cooper, ha? Di galing sa atin yan. Private Prosecutor Lord Tignan mo yung si Kapunan.
Senior sa lahat ng mga senior, dinugo pa. Nagka-period pa, parang si Ping Lacson. Na Kapunan appeared to hint at a tense atmosphere. Period ko ngayon, mainit ang Oh, mainit ang ulo, may period. Kasi nga, nilampaso. Tapos i-deny mo rin doon. Ayan ang problema sa inyo kasi. At sa mga ganyang klaseng bagay, magdi-deny pa kayo. Ay, pwede naman sabihin nyo na nagkagirian, nagkainitan. Pwede nyo naman sabihin na medyo dihado kayo sa pre-trial na nangyayari. Kaya sana, yung Senado, kahit yung pre-trial, i-livestream nila. Para makita natin kung nagkaroon talaga ng brasuhan, nagkaroon talaga o magkakaroon pa ng lampasuhan kahit sa pre-trial. Although briefing pa lang yan, no? Kung ano yung mangyayaring proceedings, dapat i-livestream na yan, ipakita na yan sa publiko. Kasi magdi-deny sila eh. Yung depensa ni VP Sara, kung sila yung dihado at kung sila yung nilampaso o kinain ng boss, sigurado magsasalita yon. Pero kita naman natin, yung kampo ni Vice President Sara, ay hindi sila ganon kaingay, hindi kagaya ng mga depensa na sobrang gigil, mga kababayan. Ito tayo. For his part, defense lawyer Michael Powa downplayed the reported exchanges. Naman, usual naman yan sa pre-trial, yung mga ganyan pagtatalo. So, and we were able to settle it naman. So, I think it was a good morning session. At least we found ways para ma-expedite, no, yung proceedings. So, as you know, Duterte is So, ayan po, mga kababayan po natin. Nakita natin kung gaano lang ka-relax yung defense team ng team ni Vice President Sara. Hindi kagaya po ng kampo ng mga buaya na dinugo daw po pati ang senior citizen na si Kapunan na kasama ng mga buaya. Okay, puntahan natin mga kababayan po natin. Itong gusto nilang mapa-impeach. Sabi ko nga sa inyo, tingnan nyo yung bagong gupit ngayon ni VP Sara. Handang-handa na po para sa bloodbath na sinasabi niya. Kita niyo naman, no? Talagang nagpagupit pa si VP Sara para sa laban sa impeachment. At kung sinasabi ni Bongbong Marcos na yung araw ngayon ay gusto niya magpapahinga, alam niyo mga kabayan, hindi dapat nagpapahinga si Bongbong Marcos. Kasi nga, ang daming tao yung nangailangan ng tulong ng gobyerno. Siya po ay presidente. Yung ating vice presidente, wala mang pondo, pero may mga grupo, organisasyon na handang tumulong sa kanya para magampanan niya at makapuntahan niya yung ibang lugar na malalayo at nangailangan ng tulong. Napakaraming nagbibigay ng donation sa opisina po ng ating vice presidente para mapaabot yung tulong na kailangan ng mga biktima po ng lindol. Yan po yung ating vice presidente. Kahit maulan, no, ay hindi niya iniisip kasi gusto niya matulungan yung ating mga kababayan. At kung balikan natin yung impeachment, pinakita lang natin yung picture ni VP Sara para lalo po silang masar, lalo po silang magagalit. Kasi yung ating vice presidente, kahit gaano kapagod yan, kahit gaano kabisi yan, talagang hindi niya pwedeng papalagpasin yung pumunta sa mga tinamaan ng kalamidad at nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na yung galing po sa kanyang opisina. At palagay ko lang, kaya masyadong gigil na gigil, kaya masyado sigurong dinugo na gulat itong mga prosecutors sa impeachment dahil mantakin nyo, Trillanes at Madriaga gagawing testigo ng depensa ni Vice President Sara para sa impeachment trial. Talagang duduguin sila. Untagin mo yung hawak nila na si Trillanes at si Madriaga. Pinaghirapan nila yan para magamit nila. Tapos sasabayan ng kampo ni VP Sara at kukunin na testigo. Talagang duduguin sila. Kasi dito mapipilitan na magsasalita at kakanta si Trillanes at si Madriaga. At malamang dahil ang mag-question dito ay ang mga abogado ng defense team ni VP Sara, ay mapipilitan silang aamin or else ang mangyayari sa kanila, mababalatan sila ng buhay. Kung ang prosecutors ay kinain ng buhay sa pretrial pa lang, baka ganun ang mangyayari kay Trillanes at Madriaga. Hindi sila makain pero mababalatan sila ng buhay dahil sa mga hawak nilang mga kasinungalingan.
Itong mga alipores ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos, hinahamon si Bibi Sara na sumagot daw. Itong si Ortiga, sumagot daw si Bibi Sara, magpaliwanag daw, humarap sa impeachment trial kasi kailangan daw malaman ng taong bayan. Oo naman. Alam mo, Ortiga, kahit hindi po humarap si Vice President Sara, nandyan po yung kanyang defense team. Dala-dala po ng kanyang mga abogado yung depensa na kailangan ni Vice President Sara. At kung kinakailangan nakaharap si Bibi Sara, kaharap yan. Hindi nyo kailangan utusan. Sino kayo para umutos sa ating Vice Presidente? Kayo na ngayon nag-impeach, kapalit ang pera ng taong bayan. Tapos ngayon, uutusan nyo kung anong gustong gawin ni Bibi Sara. Uutusan nyo yung kampo ni Bibi Sara kung paano nila depensahan itong mga fake allegation nyo, inventong allegation laban sa kanya. Hindi nyo na kailangan utusan yan. Hindi nyo na kailangan pagsabihan dahil di hamak na matalino ang Vice Presidente kaysa inyo na puro pagnanakaw lang yung alam nyo sa kaba ng bayan. And in a way, ang pagkakalam ko si Ortiga pala ay kasama sa pinangalanan ng Marines. At kung totoo, sabi niya, nag-file daw po siya ng kasong cyber libel laban sa mga Marines dahil kasama siya di umano sa pinangalanan na tumanggap ng mali-malitang pera. At posibleng totoo yung sinasabi ng Marines. Kasi nga, nakita natin ngayon, kung gaano sila kagigil para ma-impeach yung ating Vice Presidente. At ito lang mga kababayan natin. Kung sinasabi nila na malakas yung kanilang mga allegation, kaso laban kay Vice President Sara, bakit kailangan pa nila manggipit ng mga senador para makakuha ng numero para sa impeachment ni Bibi Sara? Bakit kailangan pa nila manakot ng kapwa nila congressman para lang bumoto sa impeachment ni Bibi Sara? Kung malakas naman talaga ang kanilang ebidensya, bakit kailangan agawin ng kanilang kaalyado sa Senado ang liderato? Kung kaya nilang ipa-impeach si Bibi Sara based on evidence, no? Conscience, ika nga. Di ba? Ito, punta natin Joe Villanueva. Ang sabi nga ni Senator Marcolita, dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro yung mga kaso nito. O, tingnan nyo. Ganun yun. Kung malakas yung impeachment kay Bibi Sara, bakit kailangan nilang manakot? Bakit kailangan nilang pressurein ang ilang senador para pumanig sa kanila at maagaw ang liderato ng Senado? Takot sila. Kasi nga, si Cayetano hindi nila mako-control. Anyway, pag-uusapan natin yung ibang topic na ito, yung mga hudas na ito. Pag-uusapan natin sa ibang topic. So hanggang dito na lang muna, mga kabayan po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like dito po sa ating social media account. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. At iyak na lang ang mga buhaya. Lalong-lalo na, malapit na ang 2028. Malapit na ang kanilang pagtatapos.